ano po? Hindi, bahala File. sila. Estado ang pinag-uusapan. Basta kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang ang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito eh. Hindi naman lang pwede sabihin, under oath. To the Supreme Court, sabi niya halimbawa, Your Honors, with all due respect, tinulugan po namin yung tatlong impeachment complaint. Hindi po pwede. Oo, yari tayo doon. Kasi paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinala ron February 5. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado ng unang impeachment complaints na ipinail? Opo. Paano mo sasagutin? Paano mo sasagutin? Sumagot ang kasi sapagkat ito nakadirekta sa dalawang kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 eh. Wala nang kinalaman ng dito eh. Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman kasi hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun nga. At wala rin naibigay. Ito, paano mo sasabihin? Ano ang status ng tatlong complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito. Yung naunang tatlong tinutukoy niya saan, no? Bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings dahil hindi mo ginalaw, dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan. Kaya pinalo mo ng February 5. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A magkakaala. Hirap na sagutin, ano? May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, nandun na ako sa Senate by, di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong tatlo? Hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Diba? Gusto mo? Ayaw nyo sabihin kung ano estado, ako magsasabi kung ano estado. Di ba? Yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Hawak ko naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Nga po, no? Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. At ang mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Ano yan, kapag hindi nyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Nakukontempt ka. Contempt yan, may kulong mo yan. Senator Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Kung matutuloy. Opo. Hindi, pero teka lang, Sen. Merong... Di ba kanina, papakita ko rito, yung isang mga rally reporter dito. Yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Naku. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning sa Kamara, sa Senado, na para bagang may timetable na nasa, di ba? May August 4. May August 4. Hindi niya matutuloy ng July 28, 29, marami kayong hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at sisimulan na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit sa... Anong araw? August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang. Sabi nga nung AI, it's a strong word. Preposterous. Preposterous. Diba? It's a strong word. Amerikano nagsabi, what the hell are you talking about? Doon tayo magsimula, yung salitang yun. Ayun, Hindi mo po pwede naman basta na lang bumuha ka ng August 4. Teka muna. Paano napunta ron? Kasi yun na po, Sen, ang halos, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan
ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon, Rason, no? May lumabas na survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni VP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey, Jen? Ako number 32 ako sa survey. Ha? Oho. Hindi ba pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, you will do well in doing surveys on Philippine products. Oho. Ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it. Tama Magsimula tayo sa bagong isda. Bago. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Okay. Opo. Sarap niyan. May bagong balayan. Sa Batangas. Batangas. Opo. Merong bagong napada sa La Union. Ayan, ako. O mag-survey kayong lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino dito sa tatlong bagoong. Anong klase ng bagoong? Yan na lang kayo. Pero para pakialaman pa ninyo kung ano yung naisip ng tao, political matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Number 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga botante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Ito yung bracket ko eh. From 32 hanggang 22 lang. Hindi po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kayo po mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Naku, mabigat nga yan, Sen. Ano? Pero teka lang, Sen. Exhibit A. Opo, kayo ang unang ebidensya. Buhay na saksi. Hindi, kasi merong isang senador. Ano, Sen? Pinaiinit mo na naman ako. Hindi. Ito factual. Ito lalamig na ulo nyo lalamig nyo rito. Ito yung gawain itong dalawang ito eh. Ito, Sen. Patapos na tayo, no? Ito, lalamig ulo nyo dito. Lalamig nyo rito. Ito na. Sige. Meron po Lalamig. Lalamig. Yes, po. Palamigin mo na. Meron kasing isang bagong kongresistang bagong halal. Ayan. Dating senadora, dating DOJ secretary. Ang sabi niya, sobra naman yung kataas-taas ang hukuman na yan. Overreach. Overreach saan niya? Grabe makapag-utos. With all due respect. Bakit pinakialaman? Bakit pa niya pinakikialaman yung mga bagay na yan? Oo, yan ang Abogado impeachment. po ito, ha? Oo. Dating DOJ secretary. Dapat yan sa Senado lang. At ngayon, naging, parang akala niya yata sapagkat siya naging kongresista ngayon, pwede na niyang questionin ang kataas-taasang hukuman, Sen. Lumambig ba ulo nyo, Sen? Lumamig ang ulo mo. Kasi natuwa ako. Yun po, di ba? Pero Akala nyo mauuto nyo. ang akin po, ang punto ko dito, Sen, para sa isang senadora, dating DOJ secretary, dapat po niyang sabi ko abogado. Hindi ako pangkaraniwang mamamayan lang, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan. Patawarin nyo na siya. Patawarin nyo na. Alam nyo, ang pagpapatawad, alam nyo naman, nasa Biblia yan. Mas lalo kayong magiging dakila. Kapag kayo nagpatawad. Lalong-lalo na sa mga nadidimla ng isip. Di ba? Magpatawaran tayo. Siya yung nagkaroon ng overreach. Pinagagana ko po kasi yung ngipin sa ngipin. Anyway, resulta na po. Resulta na tayo, Sen. Wala na? Wala na. Meron pa ba? Magbe-break pa tayo. Akala ko resulta na tayo. Reaction pa. Ito reaction. B, para po sa akin po, mas maganda itong resolusyon ni Senador Marcoleta kasi makakatulong na kay FPRRD kaysa kay Senador Amy na posibleng sa admin na ito magagamit dahil sa dami ng di magandang nangyari. Carol Noses ng Hong Kong. Abi, mas maganda ang option na ito dahil may existing na tayong batas. RA 9851. John Palti.